Mapagpalang umaga po sa bawat isa, purihin ng Panginoon. At tayo ngayon ay muling magsasama-sama at salamat sa Diyos sa isang pagkakataon na muli ay magamit sa gawain ngayon. Ako po si Sister Wilma Hernandez Lumitap ng Door of Faith Lamesa, District 6. Sa ilalim po ng aming tagapanguna si Pastora Cheryl Manansala at ni Pastora Maria Cristina Kasunuran. Salamat sa Panginoon. Tayo nga po ay magpaumpisa na ating gawain sa pamamagitan ng isang awitin para sa ating Diyos na buhay. Na tayo ay kanyang katagpuin sa bawat gawain na ating gagampanan at ating tatayuan. Hallelujah! Hallelujah! Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na dakila ang inyong ngalan. Salamat, O Diyos, na kami ay inyong kinatagpo sa oras na ito. Sa kabila, Panginoon, ng maraming kaabalahan at maraming nangyayari sa aming kapaligiran, O Diyos. Narito kami, Panginoon, nakatayo, hindi dahil sa aming kalakasan, hindi dahil sa aming kagustuhan, kundi dahil sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord, na magsasama-sama kaming muli, O Panginoon, upang aming pag-aralan, upang aming namnamin, O Diyos, ang iyong mga salita, na magiging kalakasan ng bawat isa sa amin sa pagharap, Panginoon, sa araw-araw. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Ako na iyong lingkod, Panginoon, inyo nga po akong pakalinisin, pagindapatin, Panginoon, na maghayag ng inyong salita.
Alisin niyo nga po, Panginoon, ang lahat ng hindi kanais-nais sa inyong paningin sa lingkod na ito. Pakalinisin niyo nga po ako upang maging tunay na daluyan ng inyong mensahe sa oras na ito, O Diyos. At sa bawat isa na nakikinig, Panginoon, pagpalain niyo nga po ang bawat isa at bigyan ng pangunawa at karunungan upang ang anuman yung salita na mabanggit ngayon na nagmumula sa inyo ay matanggap at maunawaan nila ng buong puso. Ito ay lumago sa kanilang mga puso, O Panginoon, upang maging kalakasan nila sa lahat ng pagkakataon, O Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong pagsama sa araw na ito, O Banal na Espiritu. Kayo nga po ang mag-isa sa aming mga puso at isipan. Kayo nga po, Panginoon, ang magbuklod sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isa na dito ngayon at nakikisa sa gawaing ito. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya maraming salamat po. Tayo po ay magpaumpisa ng ating gawain sa pamamagitan ng salita ng paghahayag ng salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Juan, kabanatang 21, talatang 15 hanggang 17. Ang sabi dito, pakainin mo ang aking mga tupa. Ang sabi ni pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam nyo na mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong niya si Jesus. Tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong, nang mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyo na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya na Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Purihin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Tunay nga na sa pagkakataong ito, sa pangyayari, bago pa dumating na tanungin si Pedro ng ating Panginoong Jesus, ay makikita na sa pangyayaring ito na ang Panginoong Jesus ay muli ay namatay na at muli nang nabuhay. At habang siya ay narito, ay nagpapakita siya sa kanyang mga alagad, sa mga pagkakataong hindi nila inaasahan. At sa pagkakataong ito, si Pedro ay nakaisip na muling bumalik sa kanyang dating buhay, ang pangingisda. Dahil sa kawalan ng leadership o pangunguna ay nagkaroon siya ng pag-iisip na bumalik sa dati niyang buhay. At ang pangingisda nga ang kanyang naisip. At dahil dito marami sa kanyang mga kasama, marami sa mga alagad at sa mga tagasunod ng Panginoon na kanyang kasama ang sumama sa kanya sa pangingisda. Malalagay natin sa pagkakataong to dahil wala nga ang kanilang tagapanguna ay na out of focus si Pedro. So meron tayong 3 putos na pag-uusapan. Una, na out of focus si Pedro. Peter is out of focus. Bumalik siya sa dati niyang pamumuhay. Bumalik siya sa dati niyang pinagkakaabalahan bago siya tinawag ng ating Panginoon. At ito nga ang pangingisda. At dahil dito, yung kanyang mga kasama na dati na siyang kasama niya sa pagganap ng tungkulin sa iniatang ng Panginoong Hesus sa kanila ay nakasama niya rin. Amen po ba? Dahil sa ginagawang ito ni Pedro ay yung mga dati na kanyang kasama sa mga ministeryo ay nakasama rin niya sa kanyang pinagdesisyonan na pagbalik sa dati niyang pamumuhay. Dahil sa na-out of focus si Pedro, na hindi niya nakilala ang Panginoon nang ito ay magpakita sa kanila ng pagkakataong yon. Ang kanyang kasama na isa ring alagad na si Juan ang nakakilala sa Panginoong Hesus. At makikita rin natin na siya ay nakahubad
At nagsuot lamang ng damit nang marinig niya na ang Panginoong Hesus ay naroon. So narinig niya na ang Panginoong Hesus ay naroon. Hindi niya nakita at hindi niya nakilala ang Panginoong Hesus na naroon pala. At dahil nga sa pagkakataong sa mga pangyayari ito, nasabi natin na nawala siya sa ilang saglit na yon, nawala siya sa Panginoon. At dahil ang ating Panginoon ay mabuti, alam ng Panginoon ang pinakamabuti para sa kanyang mga alagad, siya ay nagpakita ng pagkakataong yon. At dahil dito, naisip niya na ang kanyang mga alagad ay nawawala na sa direksyon na dapat nilang gampanan. Kaya't ano ang ginawa ng Panginoon kay Jesus, Panginoon kay Pedro at sa kanyang mga kasama, in-restored niya. Jesus restored Peter sa pamamagitan ng pagbibigay ng direksyon sa kanya. Hindi pa man nakikilala ni Pedro ang Panginoong Jesus ay binigyan na siya ng direksyon. Ano ibinigay sa kanya ng direksyon ng Panginoon? Ihulog mo ang lambat sa gawing kanan ng bangka. At sumunod si Pedro. Amen po ba? Sumunod siya. Kaya't ang paghulog niya ng lambat na ito ay marami silang nahuli. At doon nga sa pagkakataon na yon ay nakilala ni Juan ang Panginoong Jesus na siya yung nagbibigay ng direksyon. Pangalawang ginawa ng Panginoon para ma-restore si Pedro ay in-invite siya. Sinabi niya dito, halina mag-almusal kayo. At nakita paglusong nila Pedro at ng mga kasama niya, nakita nila na mayroon ng nakahanda na inihaw na mga isda at tinapay sa pangpang. Ito ay isang invitation sa kanila na makiisa muli sa Panginoon. Amen po ba? So, ni-restored ng Panginoon si Peter sa pamamagitan ng pagbibigay muli ng direksyon sa kanya at pag-i-invite sa kanya na muling makiisa, maki-fellowship sa pamamagitan ng pagkain ng almusal. Amen po ba? So, ito yung pangalawang puntos na ating pag-uusapan. Jesus restored Peter sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya muli ng direksyon. At higit sa lahat, ang pag-i-invite sa kanya muli na makiisa sa kanya. Amen po ba? Mahal tayo ng Panginoon kung tayo ay nawawala sa paglilingkod, kung tayo ay nanghihina, kung tayo ay na-out of focus. Ang Panginoon mismo ang gumagawa ng paraan para tayo ay muling makabalik. Alam ng Panginoon yung kalalagayan natin na tayo ay nanghihina, katulad ni Pedro. Kaya siya nakakapag-isip na ng ibang bagay. Hindi na yung ministeryo, hindi na yung tungkulin na kanyang dapat gampanan ang kanyang naiisip during that time. Pero ang Panginoon ang gumawa ng hakbang, ang unang gumawa ng hakbang upang muli yung kanyang mga tupa na nawawalan ng direksyon ay kanyang makuha muli, kanyang ma-restore uli. At yun ang ginawa niya, muli in-invite niya. In-invite niya ang kanyang si Pedro at ang kanyang mga kasama para makipag-isa muli sa kanya. Ni-restore ng Panginoon yung kanilang pakikipag-isa sa Panginoong Jesus. Ibinalik niya yung pagnanasa na muli makasama ang Panginoon. At dahil dun sa pagkakataong yun, si Pedro na noon ay nakahubad, muli nagsuot siya ng damit para humarap sa ating Panginoon. Minsan tayo, nawawala tayo sa ating Panginoon, inaalis natin yung ating pagkakristyano para lamang sa magawa natin yung iniisip natin na inaakala natin na iyon ang makakatulong sa atin. Pero hindi natin naiisip na tinatanggal naman natin yung ating pagkakristyano. During that time, si Pedro ay nakahubad. Pero nang siya ay bumalik sa Panginoon, muli niyang isinuot ang pagiging Kristiyano niya. Muli niyang naibalik yung pagiging tagasunod niya sa ating Panginoon. Amen po ba? So, Jesus restored Peter sa pamamagitan din ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng Panginoong Jesus ng direksyon sa Kanya, at sa pamamagitan ng pag-i-invite muli sa Kanya. Amen po ba? Sa panahon ng ating panghihina, ang Panginoon din ang siyang kumikilos para tayo ay muling makabalik. Hindi sa ating sariling kagustuhan. Dahil sa ating panghihina, nawawala na tayo at naaalis na yung focus natin sa ating Panginoon. Pero ang Panginoon, kumikilos siya para sa atin. Amen po ba? Dahil yun ang nais niya. Dahil tinawag niya, katulad ng pagtawag niya kay Pedro noong una, na tinawag niya ito habang ito ay nangingisda, yun din ang ginawa niya kay Pedro.
Habang nangingisda si Pedro, tinawag siyang muli para muling makabalik sa kanya. Amen po ba? Kaya napakabuti ng Panginoon. Hindi siya nagpapabaya sa atin. Kung tayo man ay nawawala, kung tayo man ay nanghihina, kung tayo man ay nakakalimot, andoon lagi ang kanyang pagsama sa atin. Amen po ba? Hindi niya pinababayaan ang mga tao na kanyang pinili, ang mga tao na kanyang tinawag. Amen po ba? Kaya sa pangatlong puntos naman natin, nang tinanong ng Panginoon si Pedro na mahal mo, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Sumagot si Pedro na, opo Panginoon, mahal ko po kayo. Nalalaman ninyo na mahal ko po kayo. Amen po ba? Dahil dito, kinonfirm ni Pedro yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pag-ibig sa ating Panginoon. At dahil doon, ay naunawaan ng Panginoon na mas higit pa rin ang kanyang pagmamahal sa Panginoon, sa kanya, kaysa sa mga bagay na kanyang pinagkakaabalahan. Dangan nga lang at na out of focus si Pedro. Sa pangalawang pagkakataon, muli tinanong siya, ganun din ang sagot, opo Panginoon, mahal ko po kayo ng higit. Alam ninyo na mahal ko kayo ng higit kanino man. Sa pangatlong pagkakataon, ganun din ang ginawa sa kanya, ganun din ang tanong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay nalungkot. Nalungkot si Pedro dahil 3 beses siyang tinanong kung mahal niya ba ang Panginoon. Sa pagkakataong yun, alam natin na si Pedro ay nalungkot din dahil naalala niya kung ilang beses niyang ipinagkaila ang Panginoon. 3 beses niya rin ipinagkaila ang Panginoon. At dahil sa kalungkutang ito, ay nabanggit niya na, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo na mahal ko kayo. Alam niyo po ang lahat ng bagay. Nang banggitin ni Pedro na alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niya na alam ng Panginoon na siya ay nagsisisi sa kanyang ginawa sa pagkakaila niya ng panahon na ang Panginoong Hesus ay hinuli at pinapahirapan. Alam niya na siya ay nalungkot sa ginawa niyang yon. Alam niya na alam ng Panginoon na nagsisisi siya sa kanyang ginawa. At dahil dito, dahil sa pagsabi niya at ang kalungkutan niya nang ipisinabi niya na alam niyo po ang lahat ng bagay, it is an act of confession. Nagko-confess si Pedro na siya ay nagsisisi sa kanyang ginawang pagkakaila sa Panginoon at siya ay nagsisisi sa kanyang pagtalikod sa Panginoon. Amen po ba? Dahil sa ginawa ni Pedro, yung confirmation niya ng pagmamahal niya sa Panginoon at yung act of confession niya sa pagsisisi niya sa lahat ng ginawa niya, yung pagkakaila niya at pagtalikod sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoong Hesus sa kanya? Jesus reinstate Peter. Reinstate. Ano ibig sabihin ng reinstate? Muli siyang ibinalik sa kanyang tungkulin. Paano yung nasabi natin na muli siyang ibinalik sa tungkulin? Sinabi ng Panginoon sa kanya, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Muli, yung kanyang pagbibigay ng tungkulin na yun kay Pedro ay nagpapakita na siya ay pinanumbalik o ibinalik sa dating tungkulin. Maaring tayo nakakaranas tayo na tayo ay nawala o tayo ay nanghina, parang iniisip natin sa ating sarili na may karapat-dapat ba ako sa tungkulin na narito na iniatang sa aking Panginoon ng Panginoon dahil ako ay minsang nawala o minsang nanghina at hindi tumugon sa tungkuling ito. Karapat-dapat pa ba ako? Ang ating Panginoon ay mabuti. Amen po ba? Hindi niya pinababayaan ang mga tao na kanyang tinawag. Sabi nga sa siya ang lahat ng nangyayari sa atin ay ayon sa kanyang kalooban para sa ating kabutihan. Ang lahat ng nangyayari sa atin ay ipinlano na niya. Sabi nga sa aklat ng Hebrew 12, sabi sa aklat ng Hebrew 12:12, He is the author and finisher of our faith. Lagi nating tandaan na ang Diyos ang umpisa, siya ang
paumpisa, siya ang kalagitnaan at siya ang katapusan ng ating paglalakbay sa ating pananampalataya. He is the author and finisher of our faith. Hindi siya papayag na yung ipinlano niya sa atin ay hindi mangyayari. Kaya sa panahon ng ating paghihina, sa panahon na tayo ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan, siya, ang Panginoong Hesus pa rin ang gumagawa ng paraan para tayo muli maibalik sa direksyon na nais niya. Katulad nga ng ginawa niya kay Pedro. Ayaw niya, si Pedro ay kanyang pinili, si Pedro ay kanyang tinawag para maging fisher of men, hindi para maging pangkaraniwang mangingisda lamang. Kaya't nang siya ay ma-out of focus at muli bumalik sa dati niyang buhay, tinawag siyang muli dahil para sa Panginoon, dito ka, sa akin ka. Ito ang tungkulin na dapat mong gampanan. Katulad natin, maaring tayo ay nawawala, maaring tayo nakakaramdam ng pagkapagod, maaring tayo nakakapag-isip dahil sa mga nangyayaring kakulangan sa ating mga buhay, pero ang Diyos pa rin ang kikilos. Ang Panginoong Hesus pa rin ang kikilos sa ating buhay. Ibibigay niya sa atin yung dapat nating matanggap at ibibigay niya sa atin ang direksyon kung paano tayo muli lalakad sa kanyang plano sa ating buhay. Amen po ba? Siya ang may hawak ng ating buhay. Nakatakda na sa mga tinawag niya, nakatakda na kung ano yung direksyon na gagampanan ng bawat isa sa atin. Ano ito? Katulad ng pag-reinstate ng Panginoong Hesus kay Pedro, ano ito? Ang pakainin at alagaan ang kanyang mga tupa. Narito tayo para sa tungkuling ito. Ang pakainin at alagaan ang tupa ng ating Panginoon, ang kawan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi natin dapat alalahanin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Maraming nangyayari sa ating kapaligiran, maging sa ating mga personal na buhay, lalo na higit sa ating mga kapatid na narito. Ngunit ang sabi ng Panginoon, pakainin at alagaan natin ang kanyang kawan. Tayo ang may katungkulan na tumulong sa kanyang mga kawan. Tayo ang binibigyan ng katungkulan ng Panginoon na pagyamanin ang kanyang mga kawan na ibinigay sa atin. Tayo ang nararapat na kumilos para sa kanila, para maunawaan nila at maintindihan nila kung ano naman yung mga tungkulin na ibinibigay sa kanila ng ating Panginoon. Amen po ba? Natutuwa ako dahil sa pagkakataong ito, talagang tunay nga na ang Panginoon ay kumikilos sa ating mga buhay. Dahil siya ang may hawak ng ating buhay. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay ayon sa kanyang kalooban, para sa ating kabutihan. Amen po ba? Ayon sa kanyang kalooban para sa ating kabutihan. At pag tayo ay nawawala na sa kaloobang ito, ang Panginoon pa rin ang kumikilos para tayo ay mabalik. Salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng Romans 8:28, "For we know that all things work together for good, to them that love God, and to them who are the called according to His purpose." Sa mga kanyang tinawag, ang sabi ng Diyos, lahat ng mabuti ay mangyayari, lahat ng kanyang kalooban ay mangyayari sa kanyang mga tinawag. Tandaan po natin, ang tinawag ng Diyos ay tinawag ng Diyos. Sumunod ka man o hindi, tinawag ka ng Diyos. Sa ating pagsunod, matatanggap natin ang pagpapala. Sa ating pagsunod, makikita natin ang pagkilos at mararamdaman natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Ngunit sa ating pagsuway, pagpapalo ang ating mararanasan. Pagpapalo, hindi para tayo ay pahirapan. Pagpapalo, hindi para tayo ay parusahan, kundi pagpapalo upang tayo ay ibalik sa hakbangin o sa landas na dapat nating tahakin. Amen po ba? Upang tayo ay bigyan muli ng direction. I-redirect. Kung tayo ay napapaliko sa kaliwa, ibabalik tayo ng Panginoon sa diretsong daan. Amen po ba? Sa tunay na daan. Sa tunay na daan na makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi lamang sa ating sarili, kundi sa mga tupa na ibinigay sa atin. Katulad po ni Pedro. Si Pedro, dahil sa kanyang na-out of focus siya, ang kanyang mga kasama na isama niya sa kanyang desisyon na mangisda muli sa dagat.
na hindi na dapat iyon ang kanyang ang gagawin. Amen po ba? Tayo pag napapunta tayo sa na out of focus tayo at nakapag-desisyon tayo ng hindi nararapat, kung sino yung ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, madadala natin ito. At tayo ang may pananagutan sa pagkakamaling iyon dahil tayo ang magdadala. Kahit salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang ipinapaalala sa atin kung ano yung tungkulin natin bilang tayo ay kanyang alagad, bilang tayo ay kanyang tagapangalaga ng kanyang kawan. Amen po ba? Mapakain natin at maalagaan natin ang kanyang mga kawan nang naaayon sa kanyang kalooban. Para rin po sa kabutihan natin, para din po sa kabutihan ng mga tao, ng mga tupa na ipinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, naniniwala ako na tayo, anuman yung ating mga karanasan na nangyayari ngayon, ay inilalagay muli tayo ng ating Panginoon sa tamang daan na kinakailangan nating lakaran para tayo ay magtagumpay sa mundong ito. Para maakay natin ang ating mga kasama, ang ating mga kapatid sa tamang daan na para patungo sa ating Panginoon. Amen po ba? Naniniwala din ako na muli ito ay paalala sa atin. Kung mahal natin ang Panginoon, kung iniibig natin ang Panginoon, gawin natin ang pinakamabuti. At ano ang pinakamabuti? Ang sumunod sa Kanya. Sabi nga po dito sa verse 19, sinabi niya ito upang ipahiwatig ko kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Binigyan tayo ng katungkulan ng Panginoon na alagaan, pakainin ang mga tupa na ipinagkatiwala sa atin. At upang mamuhay tayo hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng ating buhay na naglilingkod sa Kanya. Sa pamamagitan nito, muli, maririnig natin ang salita ng Panginoon na sumunod ka sa akin. Pagdating ng kahuli-hulihang sandali ng buhay natin at tayo ay Kanyang tinawag, maririnig muli natin ang Kanyang salita, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin at dadalhin tayo ng Panginoon sa langit na bayan. Amen po ba? Yun yung pinakamagandang pagsunod. Dahil sa tayo ay namuhay dito sa mundong ito na tayo ay sumusunod sa Kanyang sinasabi at sa katungkulan na binibigay sa atin sa kabila ng lahat ng ating mga pinagdaraanan, sa kabila ng lahat ng ating mga hirap, problema na ating pinaglalabanan dito sa mundong ito, nakasunod tayo. Napakasarap pakinggan na marinig ng Panginoon na sumunod ka sa akin. Pagkatapos ng lahat, sasabihin ng Panginoon sa atin, sumunod ka sa akin. Saan tayo pupunta pag ganun sa huling pagkakataon? Sumunod tayo sa Kanya at dadalhin niya tayo sa langit na bayan. Amen po ba? Yun ang pinakamabuti at pinakamasarap na marinig, na sumunod tayo sa Kanya para dalhin tayo sa Kanyang kaharian. Amen po ba? Yun po yung pinakamagandang mararanasan ng bawat isa sa atin, na tayo ay dadalhin ng Panginoon. Siya mismo ang madadala sa atin sa Kanyang kaharian. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon, nawa ang salita na ating narinig ngayon ay magkaroon ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Ano man yung nangyayari sa atin, ito ay Kanyang kalooban. Meron siyang purpose, meron siyang dahilan, meron siyang layunin. Kung ito man ay masakit, dahil ito ay isang pag-redirect sa atin, na yung ating nais na gawin ay hindi nais ng Diyos, na hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Kaya na pinakamaganda na magagawa natin ay sumunod sa Kanya. Sa umpisa pa lamang, ang pinakamaganda na nagawa natin at ginagawa natin at gagawin pa natin ay ang sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Salamat sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon, napakagandang paalala ito para sa atin. Anuman yung ating pinagdadaanan, ang pinakamabuti nating magagawa ay ang sumunod sa Panginoon. Dahil siyang nakakalam ng pinakamabuti sa atin. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon, tunay nga napakabuti ng Diyos. Tayo ay patuloy na manalig sa Kanya, tayo patuloy na magtiwala sa Kanya. Nang sa ganoon ay magkaroon ng
magandang buhay ang bawat isa sa atin. Hindi lamang dito sa lupa na ating kinabibilangan ngayon, ngunit magandang buhay, buhay na walang hanggan, pagbalik natin sa Kanya. Amen po ba? At salamat sa Panginoon. Tunay nga na napakabuti ninyo, O Lord, sa bawat isa sa amin. At dinggin nyo nga po, O Diyos, ang aming panalangin sa oras na ito, O Lord. Hallelujah, Lord, hallelujah. Napakabuti ninyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa lahat ng ginagawa ninyo sa aming mga buhay. Tunay nga, Lord, na kayo ang aming Diyos na buhay. Kayo ang nakakaalam ng pinakamabuti sa amin. At ang inyong kalooban sa amin, Panginoon, ay ang kami ay mapabuti sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Lord, hindi kayo nagsasawa na i-redirect nyo ang bawat isa sa amin sa panahon na kami ay nawawala, sa panahon na kami ay nanghihina, sa panahon na na-out of focus ang bawat isa sa amin. Sa panahon na kami ay natatabunan ng mga paghihirap at mga alalahanin ng mundong ito. Kayo ang nagsisilbi naming patnubay, O Diyos, at lagi na sa lahat ng pagkakataon, kayo ang unang kumikilos, kayo ang nagbibigay ng unang hakbang para kami ay muling makabalik sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, napakabuti talaga ninyo. Kilala nyo ang bawat isa sa amin, alam ninyo ang aming mga kahinaan. Pero alam din po ninyo na mahal namin kayo. Nagkakamali man kami, Panginoon, sa aming mga paghakbang. Alam nyo at kilala ninyo ang aming mga puso, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil sa inyo, Panginoon, narito pa rin kami. Nakatindig pa rin kami, nakatayo pa rin kami. At lumalakad kami, Panginoon, sa ibinibigay ninyo, sa layunin ninyo sa amin, Panginoon. Samahan nyo nga po ang bawat isa sa amin. Alam ninyo yung laban ng bawat isa sa amin. Alam nyo yung mga pangangailangan ng bawat isa sa amin sa mga aspeto ng aming buhay. Personal man ito, emotional man ito, physical man ito, Panginoon, lalo tigit sa aming espiritual na pangangailangan. Kayo lamang, Panginoon, ang makatutugon ng lahat ng ito. Kilala nyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat, Panginoon, pinagindapat nyo kami, Panginoon, na maging tagapagpakain at tagapag-alaga ng inyong mga kawan. Hayaan nyo nga po, Panginoon, na magawa namin ang pinakamabuti, Panginoon, ang bagay na nakalulugod sa inyo. Lagi nyo nga po kaming akayin, huwag nyo nga po kaming pababayaan, Panginoon, sa bawat paghakbang namin. Kayo nga po ang siyang manguna. At sa lahat ng pagkakataon, O Diyos, proteksyon na nanggagaling sa inyo ang aming hinihiling. Patuloy kaming nagdanalangin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay na wala pa sa paglilingkod sa inyo. Sa mga aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa inyo. Alam namin, Panginoon, na malapit na ang inyong pagbabalik. Alam namin, Panginoon, na gumagawa na ng paraan kayo, Panginoon, upang bawat isa sa amin ay huwag mawala sa tungkulin na binibigay nyo sa amin, O Lord. Kahit aming inilalapit, Panginoon, ang aming mga kakilala, mahal sa buhay, mga kaibigan na hindi pa naniniwala at hindi pa tumatanggap sa inyo, O Diyos. Kayo nga po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang buhay. Bigyan nyo nga po kami ng kaalaman at karunungan upang sila ay madala namin sa inyo, Panginoon. Hindi namin kaya ang mga bagay na ito kung hindi nyo kami tutulungan, O Diyos. Ngunit alam din namin, Panginoon, na lahat ng bagay ay may kapanahunan, na kayo ang nagbibigay ng kapanahunan sa bawat isa sa amin. Tulungan nyo nga po kami, Panginoon, na mulit-muli ipanalangin sila sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng aming mga tagapanguna mula sa sentro, O Diyos, kay Pastor Joseph, hanggang sa lahat ng mga tagapanguna sa kanilang mga iglesia, ibuhos nyo nga po, O Diyos, ang pagpapala at biyaya na kinakailangan nila upang sila ay maging matatag, maging malakas, at magawa ang kanilang mga tungkulin sa iyong mga kawan, Panginoon. Mga kaalaman, wisdom and knowledge na kinakailangan nila, O Diyos. Katatagan, Panginoon, upang makapagpatuloy sa mga hakbangin na ibinibigay ninyo sa kanila. Kalakasang pisikal, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay makarating sa mga lugar na dapat nilang puntahan, na ibinibigay nyo sa kanila, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Tulungan nyo kami, Panginoon, na magampanan namin ang aming mga tungkulin, Lord.
Kayo, O Diyos, ang aming kalakasan. Sabi nga ni Pedro, alam nyo ang lahat ng bagay. Alam nyo yung aming kahinaan. Alam nyo yung mga dahilan kung bakit kami hindi makakilos. Kayo lamang ang aming katugunan, O Diyos. Kayo lamang ang aming inaasahan sa mundong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami sa inyong mensahe na ibinigay sa amin. Naandyan kayo, ipoprovide ninyo ang lahat ng aming pangangailangan. Kayo ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan ito sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay upang magampanan namin ang tungkuling ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, at kami ay patuloy na nanalangin sa bansang Pilipinas, O Diyos, sa lahat ng mga opisyales mula sa pinakamataas sa presidente hanggang sa pinakamababa, Panginoon, na nasa posisyon sa pamahalang ito. Patuloy nyo nga po silang samahan, bigyan sila, Panginoon, ng mga manggagawa na makapagbabago at makapag-aayos ng kanilang isipan upang mailagay sa kanilang mga puso at isipan na kayo, O Panginoon, ang may kapangyarihan para sa lahat, na kayo ang dapat masunod upang magkaroon ng kapayapaan ang bansang Pilipinas, na ang inyong utos ang siyang makakapagbigay ng direction sa kanila para maging maayos ang pamamahala nila, anuman yung tungkulin nila sa bansang Pilipinas. Amin din pong inilalapit sa inyo, O Diyos, ang bansang Israel. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa bansang ito na iyong pinili. Naniniwala kami, Panginoon, anumang bagay na nangyayari sa Israel ay ito ay nasa kapanahunan na. Kayo, O Diyos, ang may takda ng lahat. At ang lahat ng mga mananampalataya sa Israel at sa buong mundo, O Diyos, pakaingatan nyo nga po sila, O Lord. Huwag nyo nga po silang pababayaan. Bigyan sila ng kalakasan, spiritual, upang magampanan nila at maging matatag sila sa kanilang pananampalataya, O Diyos. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nagsama-sama. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang inyong kalooban ang siyang nasusunod sa bawat isa sa amin. Your will be done sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Ang inyong kalooban po ang siyang masusunod sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, parangal at pagluwalhati sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo, sa inyong pakikiisa sa oras na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Glory to God.